Good morning po at magandang umaga sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa Office of Civil Defense para magbigay ng update dito sa ating monitoring dito sa ating Super Typhoon 1. So as of 6 o'clock this morning, meron po tayong nakuhang datos, no? Umaabot po sa 1.4 million individuals or 426,000 families ang were preemptively evacuated sa region sa NCR, CAR, Region 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, 6, NIR, 7, and 8. No? Ito po ay base sa datos natin na galing sa DILG. So, again, marami pa rin po dyan ay Region 5, Region 8, at saka Region 4A. And then, in terms of evacuation centers, meron po tayo ngayong umaga na 6,000 evacuation centers housing around 318,000 individuals or 92,000 families. So, sa casualty po natin, meron pong reported sa atin, pero subject, again, for validation pa ito, dalawang fatality. One is from Viga, Catanduanes, due to drowning, and another one from Catbalogan City, Samar, nahulugan ito ng collapse structure. No? Tapos meron po tayong dalawang injured individuals reported. In terms of damages, ongoing po ang ating damage and needs assessment, but in terms of houses, no, meron na po tayong nakuhang 1,000 damaged houses, 89 totally damaged and 996 partially damaged. Wala pa po tayong mga datos in terms of damage to infrastructure and agriculture, but we have been receiving reports, no, na meron pong mga nasira na mga infrastruktura, and this will be undergoing validation para makuha natin yung extent ng damage and its cost. No? So we have recorded 132 flooded barangays, and may mga reported tayong storm surges sa mga coastal communities, and then a number of landslide events. No? So kahapon po nung dumaan or naglandfall yung bagyo sa Aurora, sa Kasiguran, nag-report po ang ating PDRIMO doon na ang mga munisipyo ng Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran, and Dilasag, no, sa Aurora ay na-isolate, no, due to landslides. But again, itong mga landslides na ito are subject to immediate clearing. Ngayong umaga, na-advisean na rin natin ang ating DPWH to work closely with our LGUs para po mapabilis itong clearing operations natin. So, in terms naman ng ating response capacity, no, to provide augmentation or assistance to our local government units, meron pong 2.6 billion worth of standby fund and stockpile from DSWD and OCD. And naka-ready po yan to augment itong mga local government units natin. So far, nakapag-provide na tayo ng 6.4 million worth of food items sa mga different local government units. And nakapagbigay po ng family packs numbering to 4,776 sa regions Calabarzon, 5, NIR, and Caraga, itong ating DSWD. So, in terms of ating mga tauhan na mag-conduct ng debris clearing and civil works, meron po tayong nakadeploy na po na 165 personnel at 10 equipment, no, from DPWH. Deployed po ito sa regions NCR 1, 2, 3, 5, and Region 8. Kasi meron po tayong mga reported road closures na kailangan pong immediate restoration and clearing.
Meron pong initial na nakuha tayo na 15 road networks na kailangan po ayusin kaagad. In terms of search, rescue, and retrieval capacity or capability, meron na po tayong 894 teams deployed, no? From composite na ito, from the Armed Forces, from the PNP, from our Coast Guard, and our Bureau of Fire Protection. So kasama dyan sa mga teams na yan are various assets numbering to 190, no? So meron pa rin po tayo naka-standby, no? In case na kailangan po mag-deploy pa ng 3,497 teams and around 7,308 various assets from our uniformed services. So sa health po natin, meron po tayong available logistics worth 156 million pesos na inaugment na po ng ating DOH sa mga different regions. And they have also augmented logistics worth 10 million, no? Sa mga different regions natin. So sa logistics naman natin, meron po tayong land and air assets and sea assets that are available that we can use, no? To move men and material doon sa mga nangangailangan. So sa emergency telecoms, meron po tayong deployed na 33 ICT equipment. Ito po yung ating mga Starlink and mga sat phones, and meron pa pong naka-standby, no, in case na kailangan 973 equipment, mga communication equipment. So yun po, at in terms of isingit ko lang, no, in terms of status of lifelines, meron pong 155 LGUs na nagkaroon ng power disruption. Unti-unti po itong nare-restore na. Meron na pong 15 LGU na na-restore na po yung power nila. And then in terms of water, meron pong 13 LGUs na nagkaroon ng water interruption. 2 po dyan ay na-restore na. And then yung iba nga, as I've said, ongoing po yung mga clearing operation sa mga iba't ibang road networks na naging impassable or may mga debris na nakaharang. So tuloy-tuloy po ang ating operation. Ang bagyong Uwan po ay lumabas na po sa landmass at meron na lang po itong dalang mga ulan sa mga certain areas, no, in Luzon, at tuloy-tuloy pa rin ang ating response operation para po matulungan ang ating mga local government units at yung ating mga kababayan. So again, hindi pa po tapos itong bagyong Uwan. Bagamat lumampas na po siya, meron pa pong panganib sa dala niyang ulan in certain areas of Central and Northern Luzon, pati na rin dito sa Metro Manila. So ngayong araw po, magkaroon na po tayo ng continuous rescue, relief, and disaster response operation ngayong araw. Maraming salamat po.